Alam nyo ba na sa Biblia may 2 taong hindi naranasan ang kamatayan? Sa mga unang kabanata ng kasaysayan ng sangkatauhan, bago dumami ang kasamaan sa mundo, may isang lalaking namuhay ng kakaiba, isang taong piniling lumakad kasama ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay Enoch. Si Enoch ay ika-7 salin mula kay Adan. Anak siya ni Jared at ama ni Matusalem, ang taong kilala sa pinakamahabang buhay sa Biblia. Sa panahong laganap ang kasamaan at pagsuway sa Diyos, namuhay si Enoch ng may kabanalan at malapit na ugnayan sa kanya. Ayon sa Biblia, si Enoch ay namuhay ng 365 taon. Ngunit higit sa bilang ng taon, ang kanyang buhay ay kahanga-hanga. Dahil lumakad siya kasama ng Diyos, isang araw-araw na pamumuhay ng pananampalataya, pagsunod at kabanalan. Hindi siya tulad ng karamihan sa kanyang panahon na naligaw at pinili ang kasamaan. Siya rin ay nagbabala sa mga tao tungkol sa darating na paghuhukom ng Diyos dahil sa kasamaan at kawalang galang. Bagamat tahimik sa mundong kanyang ginagalawan, si Enoch ay naging halimbawa ng kabutihan at katapatan. Isang pambihirang pangyayari sa buhay ni Enoch ay hindi siya namatay. Ayon sa Genesis 5, talata 24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at siya'y wala na sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Ibig sabihin, sa halip na maranasan ang kamatayan, dinala siya ng Diyos direkta sa kanyang piling, isang pambihirang gantimpala sa kanyang pananampalataya at kabutihan. Ang buhay ni Enoch ay patunay na hindi ang haba ng taon ang sukatan ng kahalagahan ng buhay, kundi ang lalim ng pakikipaglakad sa Diyos. Sa kabila ng 365 taon, nag-iwan siya ng inspirasyon at halimbawa ng kabanalan. Ang kasaysayan ni Enoch ay paalala sa atin. Hindi mahalaga kung gaano tayo katagal nabubuhay sa mundo, kundi kung paano tayo lumalakad kasama ng Diyos araw-araw. Tulad ni Enoch, bawat isa sa atin ay tinatawag na mamuhay ng tapat, matuwid at malapit sa Diyos sa maliit man o malaking bagay hanggang sa dulo ng ating buhay. At narito pa, sa mga araw ng mga hari ng Israel, may isang propeta na kilala sa tapang at matibay na pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang pangalan ay Elias. Si Elias ay pinili ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita sa mga tao at upang labanan ang kasamaan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa kanyang panahon, maraming Israelita ang naligaw at sumamba sa mga Diyos ng ibang bansa. Ngunit si Elias ay tumindig bilang tinig ng katotohanan at katuwiran. Ginawa niya ang mga dakilang bagay sa pangalan ng Diyos. Ipinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala, tulad ng pagpigil ng ulan sa buong bansa at pagpapadala ng apoy mula sa langit, upang patunayan ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Isang pambihirang pangyayari ang naganap sa buhay ni Elias. Hindi siya namatay. Ayon sa 2 Hari, 2 Kabanata, talata 11, habang siya ay naglalakad kasama ng kanyang alagad na si Eliseo, isang sasakyan mula sa langit na apoy ang dumating at dinala si Elias sa langit. Sa halip na maranasan ng karaniwang kamatayan, siya ay direktang kinuha ng Diyos. Ang buhay ni Elias ay paalala sa atin. Ang matibay na pananampalataya, tapang sa pagtindig para sa katotohanan, at malapit na pakikipaglakad sa Diyos ay may gantimpala. Tulad ni Elias, tayo rin ay tinatawag na mamuhay ng matuwid at tapat sa Diyos, kahit sa gitna ng kasamaan at pagsuway ng mundo. Ang kwento ni Enoch at Elias ay patunay na may mga taong pinili ang buhay na higit pa sa karaniwan, na naglakad ng tapat at malapit sa Diyos sa gitna ng hamon at kasamaan ng mundo. Tulad nila, tayo rin ay tinatawag na mamuhay ng matuwid, tapat at malapit sa Diyos, sa bawat araw, sa maliit man o malaking bagay.
hanggang sa dulo ng ating buhay. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay magiging tunay na makabuluhan at kalugod-lugod sa Diyos, gaya ng kay Enoch at Elias.